Happy Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid, at nawa tayong lahat ay nararanasan natin ang biyaya ng buhay at lakas at isang umaga, isang pag-asa na para po sa lahat ng tao sa kalagayan ng ating daigdig. Tayo po ay magbulay-bulay ng kanyang salita sa pamamagitan ng ating online morning devotion. Ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating simulan ang ating umaga sa kanyang mga banal na salita upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, Para Huwag Maligaw, Part 1. At ang ating pong Bible reference ay ating mababasa sa Juan 10:27. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin." Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. May sipol po ang isang shepherd, at ito ay bilang signal sa kanyang mga tupa. Naalala ko,
noong mga bata pa tayo. Maaring ang iba sa atin dito ay may mga karanasan na ang pantawag sa atin ng ating mga tatay o lolo ay sipol. Kapag sila ay sumipol na, kinakailangan tayo ay umuwi at magpunta agad kung nasaan ang pinagmumulan ng sipol. At alam nating lahat na yung sipol na yon ay nagmumula sa ating tatay o lolo, kaya't kilala at alam natin na kapag may sumipol ay alam natin kung sino ang tinatawag ng kanyang sipol. Kapag narinig yung sipol ng mabuting pastol o ng pastol, ay makikita nila yung anino. Kaya susunod ang lahat ng mga tupa sa kanya. Kaya dapat alam ng tupa yung boses ng kanyang pastol. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na mag-ingat kayo. Hindi lahat pastol. Kaya dapat talagang todo ingat at patuloy na maging aware tayo sa ating mga pangkasalukuyang pakikipaglaban sa ating makabagong panahon. Ang wika nga po, some come steal, to kill, and to destroy. So merong mga nagmumukhang pastol, nagpapanggap, pero ang layunin ay nakawin, patayin, at sirain. Kasi nga po merong mga fake na shepherd. Pinipake nila yung maging yung sipol, huni, o tawag ng shepherd. At kapag yung mga tupa ay nalinlang nila, nagsusunuran sa kanila, kaya huli agad ibinibenta para katayin. Ma-appreciate nating lahat ang mga talinghaga ng ating Panginoon tungkol sa tupa at sa shepherd. Kasi gayon din tayo. Pag hindi natin talaga kilala ang tinig ng ating Panginoon, nadadaya tayo ni Satanas, maging yung ating emosyon, lalo na yung ating mga desires, at narin din yung pagiging greed at ating mga lust. And before we know it, we followed a wrong shepherd na pupunta tayo doon sa matadero kung saan tayo ay sinasaktan at pinahihirapan. Kaya napakahalagang unawain para ma-appreciate natin kung paano naihalintulad ng Panginoon sa shepherd ang ating Panginoon na gumagawa ng paraan para tayo ay pakainin, painumin, ipagtatanggol tayo, hindi tayo dadayain, mamahalin tayo, at ibibigay ang buhay para tayo ay maligtas sa kapahamakan. Kung minsan po kasi mali yung ating sinusundan, kung kani-kanina tayo, kung kani-kanino tayo nakikinig at nagpapa-impluensya. Insecurity and fear tuloy ang inaabot ng maraming mga tao. Make God your shepherd. He will not automatically be your shepherd. Invite Him to rule your heart and ask Him to be your shepherd. So talagang kinakailangan mga kapatid at mga kaibigan, anyayahan natin ang ating Panginoon na siya ang ating maging pastol sa ating mga buhay at siya ang maghari sa atin, at tayo mismo ay hilingin natin sa Kanya na mayroong paglapit, kagalakan na siya ang ating maging pastol at tayo ang Kanyang mga tupa. Malapit ang relasyon ng mga tupa at ng kanilang pastol tulad ng relasyon ng Diyos at ni Kristo. Kilala ng Panginoong Hesus at minamahal niya ang kanyang kawan. Ang wika nga, at handa niyang ibuwis ang kanyang buhay
para sa kanila. Mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig at nanonood, upang tayo ay hindi maligaw, kinakailangan nating sa ating mga sarili ay alam, batid at kilala natin ang ating pastol. At kung tayo ay patuloy na nasa tamang kadalagayan ng ating mga pinaglilingkuran, ang ating mabuting pastol na katulad ng ating napagbubulay-bulayan ay handa niyang ibigay at naibigay na nga niya ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Salamat at purihin natin ang Panginoon sapagkat sa ating buhay na ito ay hindi niya tayo hinahayaang malayo at maligaw sa tunay na katotohanan upang tayo ay mapanatili sa kawan ng ating Panginoon. Nais ko po kayong ipanalangin sa umagang ito, mga kapatid. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa iyong kaloob sa amin na buhay at kalakasan, isang umaga na punong-puno ng pag-asa. Salamat po, Panginoon, ng marami sa iyong pagiging mabuting pastol na ibinigay mo ang iyong buhay para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Tulungan at turuan niyo kami, Panginoon, na lagi kaming magpasailalim sa iyo na aming mabuting pastol at lagi kaming sumunod sa iyo bilang kami ang iyong mga tupa. Panginoon, patuloy ko pong dinadalangin sa iyo ang aking mga kapatid na papasok sa work at papasok sa school at mga kapatid namin na may iba't iba pang mga natatanging kahilingan katulad ng mga pangangailangan, kagalingan at pag-iingat. Ibibless mo, Panginoon, ang aking mga kapatid na nakikinig at nanonood at sa buhay namin ito, ikaw ay maghari. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin. May friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Umayo tayo at maglingkod.